Bakit daw nung binili niya doon sa subasta din, nagbanggit siya ng isang kumpanya ng isang pawn shop eh. Hindi ko lang babanggitin. Subasta binili niya ay ang gramo daw nung binili niya ay 1.9. 1.9 binili niya yun. Tapos nagtataka lang siya kung nung pina-appraise niya sa isang kilala din na pawn shop, ibang pawn shop naman to. Binili niya sa isang pawn shop, tapos pina-appraise niya sa isang pawn shop din na malalaking pawn shop ito. No? Ay, ang tanong niya kasi bakit 1.9 yung binili niya na subasta. Pero nung pina-appraise niya, bakit naging 1.7 na lang? Ganito kasi paliwanag niyan kasi ang item, pag binili mo yan, yes, no, yung mga weighing scale kasi kahit palagay na lang natin pareho ng brand. Pareho ng brand ng isang weighing scale. Pero yung iba, kahit lalo na pag magkakaiba ng brand. Alam nyo ba na hindi po nagbibigay ng parehong tama ang timbang? May problema talaga, nagkaroon ng problema sa timbang. Minsan mga 0.1, minsan pa nga, yung iba 0.2, or mas higit pa doon. Pero yung binanggit ng tanong ng ating kabes na 1.9 binili niya pero nung pina-appraise niya ay 1.7 na lang. So, ganito po yan. Yung item mo kasi kung binili mo, kasi may mga pawn shop kasi, yung subasta, no? Ang gramo kasi ng mga item na ilalagay nila sa mga tag price. Pero hindi mo na kasi binanggit sa akin, best kung yung 1.9 na nakita mo na gram dun sa binili mong item ay pinatimbang mo ba mismo sa actual? Pagtimbang mo ba? O nakita mo lang dun sa tag price? Kasi yung tag price niya may nakalagay na timbang at kilatis ng item. Subasta man yan o hindi man subasta, yung mga brand new, ano po, pinakalagay na po kasi doon. Kaya maganda dyan, pag bibili kayo, ay ipatimbang nyo mismo. Tinan nyo sa tag price, kung pareho ba timbang niya. Yun dun sa may pinakatag niya, no? Pareho ba. Pero, yung iba kasi mga store na nagbebenta ng mga jewelry, yung ginagamit kasi ng timbangan. So, gagamit sila kung halimbawa kahit pareho ng brand yan. Kung ang isang weight scale ay nagtimbang ng 1.9 pero ang actual niya ay 1.8. Ang gagamitin ng timbangan ay yung nagtimbang ng 1.9 kasi nagbebenta po sila. Yes. Kasi alam mo, marami kasing buyer nila na alam na nila pagka yung mga wise buyer, yung mga alam, yung matatalinong buyer kasi na alam na nila kung bibili kayo ng item o di kaya lalo pag subasta ay kailangan alam mo kung magkano per gram kung bilhin mo. Mayroong din iba na bibili na basta lang bili kasi nakita ng design, gusto nila sa bilhin na sila bili kung anong price nakalagay doon. Pero ang tama talaga dyan, alamin mo yung per gram ng item na bibili mo. Ngayon, marami kasi kahit sa subasta kahit sa mga brand new, eh pag tinanong mo kung magkano per gram, nasabihin na iyan po yung presyo, hindi po kami per gram, iyan po yung presyo niya. Yung item na bibili mo. Kung ano nakalagay sa tag price mo, yun po yung presyo niya. Hindi po kami per gram. Yun ang sinasabi ng mga sales lady o yung mga nagbabantay doon sa mga jewelry. No? Pero katotohanan yan, ang gagawin mo, i-divide mo doon sa timbang. No? Yung price niya, i-divide mo sa timbang para malaman mo kung magkano papatak doon sa per gram. So, ang binili mo na item, doon sa subasta, ang tamang timbang niyan ay 1.8. 1.8 po. Kasali nyo ba, no? Kaya yung pina-appraise mo sa ibang pawn shop, ang binigay na timbang naman ay 1.7. 1.7. Ganun po yan eh. Pag nagbibenta ang subasta, gagamit sila ng timbangan. Hindi naman lahat ito, no?
Gagamit sila ng timbangan na mas lamang ng 0.1, no? Ilalagay nila dun sa tag price nila na 1.9. Pero yung sakto po talaga tipo niya ay 1.8. Tapos pag isasanla mo naman yan, ilalagay talaga nila doon, hindi yung eksaktong 1.8. Ilalagay nila doon ay 1.7. Kasi ang iniwasan kasi nila dyan, kasi ito, dati nung nagtatrabaho din kami, din ako, no? Ay naglalagay kami, nag-adjust kami ng 0.1. Nagbabawas kami ng 0.1. Kahit ang actual niya 1.8, nagbabawas kami ng 1, ng 0.1, no? Gagawin ng 1.7. No? Karamihan po, yun po yung ginagawa ng mga pawn shop. At yun ang ilalagay dun sa pawn ticket. Bakit po? Kasi, hindi kasi laging pag tubos ng customer, o di kaya yung time na nilagay namin ng 1.7 at tininan ng isang customer na o isang kliyente kung bakit 1.7 nilagay namin. Ang katuwiran namin doon, sa amin lang po kasi yan. So, hindi natin pwede ilagay ng 1.8 dahil nag-adjust tayo sa hangin. Hangin po yung katuwiran din. Sensitive po kasi ang mga digital na weighing scale. No? At isa pa para maiwasan din po yung magkaroon ng argue o in case magtutubusin na yung item. Kasi pag nilagay na 1.8 tapos halimbawa, bibingin ko lang kayo ng halimbawa, no? Tinubos yung item. Tapos yung time na sinadla yun, yung weighing scale na ginamit nila nagtimbang ng 1.8 at inilagay doon sa kontingin ng 1.8. At sumempo na nasira yung weighing scale. At siyempre, anong gagawin ng kumpanya? Papalit ka ng bagong weighing scale yun. So, may mga weighing scale kasi na yung medyo malaki, may maliliit. So, pinalitan ngayon, ano? So, may posibilidad kasi nung pagtubos ng isang kliyente at tinimbang, kasi yung iba kasi ipapatimbang talaga eh. Titinan doon sa pawn ticket. Kung lalong-lalo na yung magtutubos ay hindi naman ay yung may-ari mismo, di kaya tapos hindi kaya yung bibili yung item o naman, di ba? Gusto talaga makita ma-sure yung timbang kung tama doon sa pawn ticket. O di kaya, yung iba naman nagdududa, baka may nabawasan yung item nila, ay gusto na ipatimbang. Pag luwas pinatimbang na yung item, at nakita 1.7, tapos ang nakalagay doon sa pawn ticket ay 1.8, kasi hindi nag-adjust yung branch personnel, no? Magkaroon ng argue yan, magkaroon ng balitaktakan. Pinag-question ng isang kliyente, bakit ganun? Binawasan niyo ba yung item? 1.8 na lang nakalagay sa pawn ticket. Tapos ngayon, tinimbang natin 1.7. Kahit anong gagawing paliwanag ng isang branch personnel, ay buti na kung tatanggapin ng isang kliyente yung paliwanag ng isang branch personnel kung bakit nangyari gano'n. Ano ba sinabi? Ma'am, hangin po. Sa hangin lang po nagkaroon ng problema sa hangin pero hindi po nabawasan yun. Yung ibang kliyente kasi ayaw lang tanggapin yung gano'ng paliwanag. Kaya ang ginagawa ng post at nag-adjust talaga ng 0.1 best. Kaya para maiwasan yung gano'n. Kahit sabihin pa ng isang press personnel na nagpalit po kasi ng timbangan, ma'am, itong timbangan kasi natin ginamit. Medyo may ganito, ganyan. So, walang problema po yan dahil 0.1 lang naman po yung pero hindi nabukas yung item. Ganun po, kahit anong paliwanag ng burst personnel, kasi experience ko rin dati yan. Kahit anong paliwanag ko ay ayaw tanggapin. Kasi daw, binawasan yung item. Ganun, di ba? Kaya, huwag kayong magtaka kung bakit sinubos, yung binili nyo sa subasta, nag 1.9 siya. Dahil, yun yung sinabi ko, marketing strategy po yun. Para pag kinumpute ng buyer, medyo mababa ng konti yung per gram nila dun sa kabila. Halimbawa, mayroon siya kinukumpare na ibang store, no? Na ibang subasta. Kasi nagdagdag siya ng 0.1. Pag sinanla mo naman, nagbabawas nila ng 0.1. Kaya, ang totoo niyan, ang timbang talaga ng IT mo ay 1.8. Yes. Yun lang po ang sagot ko dun sa katanungan ninyo. No? Kung bakit ganun. Kung mga napadala sa aking channel, please subscribe po. Yes. Hanggang sa muli. Bye-bye.